Hi, hello po. Mainit po na pagbati sa bawat isa. Ako nga po pala si Nick Crisostomo. At ako po ay tagapagbahagi ng salita ng Diyos. Yan po yung aking pinakagawain, pinakatrabaho, magbahagi ng salita ng Diyos. At sa oras pong ito ay nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos at patungkol po sa kaligtasan. Kayo po ba ay gusto niyong maligtas? Interesado po ba kayo sa kaligtasan? So, tuloy-tuloy po tayong makinig. Tapusin po natin ang video para maunawaan po natin kung ano yung kaligtasan at paano tayo maliligtas. Napakahalaga po ng kaligtasan sapagkat kung meron po tayong kaligtasan, ito po yung magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos at hindi tayo mapapahamak doon sa apoy ng kapahamakan. At sa oras pong ito, sige po, tayo magsimula na. Bakit nga po ba natin kailangan ang kaligtasan? Ang unang dahilan kung bakit natin kailangan ang kaligtasan, sapagkat ang lahat po ng tao ay nagkasala. Naging makasalanan po tayo mga tao. At yan po ay sinasabi sa aklat ng Roma, chapter 3, verse 10 hanggang 12. Sabi po doon, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ibig po sabihin, lahat ng tao ay nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya walang taong mabuti kundi si Kristo lamang. Lahat po tayo ay nagkasala. At siyempre, tayong mga tao, gumagawa tayo ng kaparaanan para tayo mapabuti, para tayo maligtas. Tayo po ay gumagawa ng mabuti, tayo po ay nagkakawang gawa, at marami pong mabubuting gawa ang ating ginagawa upang tayo maligtas. Yun po ang iniisip natin. Dahil akala natin maliligtas tayo sa ating mga mabubuting gawa. Pero sabi po ng salita ng Diyos sa verse 23 ng Roma din ito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So anuman po yung ating ginawa, anuman po yung ating pagpapakabuti, anuman po yung ating pagkakawang gawa, lahat yun ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Marami po kasi mga tao na kapag sila gumagawa ng mabuti, ang iniisip nila ay maliligtas ako at hindi ako mapapahamak sapagkat mabuti naman akong tao. Pero ayon sa ating binasa, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagpakasama at hindi tayo nakaabot sa Diyos. At dahil nga po tayo nagkasala, ano po ang natanggap natin dahil sa ating mga kasalanan? So ang tinanggap po natin dahil sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay nagkaroon ng kamatayan. Alin po ang sinasabi ditong kamatayan? Ang sinasabi po ditong kamatayan ay yung kamatayan ng ating espiritu. Sapagkat po ang tao ay may tatlong bahagi. Ang tao ay mayroong espiritu, may kaluluwa, at mayroong katawan. So ang sinasabi po dito na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang namatay po dito ay yung ating espiritu. Kapag patay po ang ating espiritu, napapahiwalay po tayo sa Diyos. Tayo po ay nasa kasamaan, wala tayo sa Diyos, at tayo po ay papunta sa kapahamakang walang hanggan. O oras na tayo mamatay at yung pong ating espiritu ay patay din, ang pupuntahan po natin ito ay kapahamakang walang hanggan. Kaya dapat natin ang kaligtasan, dapat yung ating espiritu ay buhay upang tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Paano po natin maunawaan yung tinatawag na kamatayan sa espiritu? Alam po natin na si Eva at si Adan, nung nasa Garden of Eden pa lamang, nagbilin ang Panginoon kay Adan. Ang sabi ng Panginoon, may utos ang Panginoon, makakain nyo ang lahat ng bunga sa lahat ng puno ng naandito sa halamanan. Ngunit ang bunga ng punong kahong iyan na pagkakaalam ng mabuti at masama, wag na wag ninyong kainin, sapagkat sa oras na kumain kayo niyan, mamamatay kayo. So yun po yung warning ng Panginoon, mamamatay sila. So ano po ang ginawa ni Eva at ni Adan? Kumain po si Eva, kumain din po si Adan. Hindi po sila namatay physically. Ang namatay po sa kanila ay yung kanilang espiritu. Nawalan po sila ng relasyon sa Diyos, napahiwalay po sila sa Diyos.
at nagpakasama na po tayo, naging masama na. Simula noon hanggang ngayon, ang tao po ay masama, ang tao po ay makasalanan. At sabi nga, nung binasa natin, na walang matuwid, wala kahit isa. Hanggang ngayon, dala-dala natin ang kasalanang iyan. At yun po yung kamatayan. At ngayon, dahil sa tinanggap natin ang kamatayan, saan po ba napupunta yung mga taong may kamatayan? Kapag namatay na sila, ang napupuntahan po nito ay ang apoy. Doon po ang punta ng mga taong may kamatayan at walang kaligtasan sa lawang apoy. Sabi po sa Pahayag chapter 20, verse 14 hanggang 15, sabi po dito, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. So doon po itinapon ang kamatayan. So yung mga taong namatay, ang espiritu ay itatapon doon sa lawang apoy. At hindi na po tayo makakaalis doon magpakailan-kailanman sa lawa ng apoy kapag doon po tayo napunta. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So, kinakailangan po ang ating pangalan ay masulat sa aklat ng buhay para hindi tayo mapatapon sa lawa ng apoy. So, yun po ang ating nakamtan, kapahamakan. Kaya, inaantay na lang po yung ating kamatayan para mapunta tayo sa lawang apoy. Kaya, yun po na talagang kahindik-hindik yung ating pupuntahan kapag wala tayong kaligtasan. Ngayon po, ano po ang ginawa ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan? Dahil nga, ang pupuntahan natin ay lawa ng apoy, ay mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya tayong mapahamak. Mayroon pong ginawa ang Panginoon. Ano pong ginawa ng Panginoon? Ipinadala niya po yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At alam po natin si Jesucristo na siya po ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. Sabi po sa Juan chapter 3 verse 16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po, si Kristo ang ipinadala. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa kanya, hindi na tayo mapapahamak, kundi magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi din po sa 1 Corinto chapter 15 verse 3, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. So ang dahilan kung bakit bumaba si Kristo, para sa ating mga kasalanan. Kaya ang paraan ng Diyos para tayo maligtas ay si Jesucristo. At mismo sinabi ni Kristo nung siya nabubuhay pa, ang sabi niya, ako yung daan. So yung daan pa to. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung di sa pamamagitan ko. Si Kristo po ang daan patungo sa kalangitan. Si Kristo rin po ang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Gusto niyong malaman ang kaligtasan? Kay Kristo tayo pumunta. At siya rin po yung buhay. At yun po ang tinatawag dito, yung buhay na walang hanggan. Hindi lang po dito ang buhay natin sa mundo, kundi ang ating buhay ay karugtong ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Kristo. So yan po, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang makapupunta sa Diyos, walang makapupunta sa langit kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya si Kristo po yung daan. Yan po. At maging sa Gawa chapter 4 verse 12, sinabi po doon na sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na ikaliligtas natin kundi si Kristo lang. So si Kristo ang daan ating kaligtasan. Wala na pong iba. Huwag na tayong maghanap ng ibang tagapagligtas. Nag-iisa lamang si Kristo ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit para sa ating ikaliligtas. Ngayon po, paano naman tayo maliligtas? Ngayon kilala natin tagapagligtas ay si Kristo. Automatic ba yun na siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo tapos lahat ng tao iligtas na? Hindi po yun automatic. Meron po tayong gagawin. Merong 4 na bagay na dapat natin tandaan na dapat natin gawin para makamta natin yung kaligtasan. Ang una po ay aminin po natin na tayo ay makasalanan. So sinabi po kanina ng Bible na walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo nagkasala. Kaya aminin na lang po natin. Magpakumbaba tayo sa Diyos na talagang tayo nagkasala at marami tayong kasalanan. Ngayon, pagkatapos po natin aminin ang ating mga kasalanan, pagsisihan po natin ito at talikuran ang mga nagawa nating kasalanan. Yung mga kasalanan natin noon, hanggang ngayon, pagsisihan natin yan, talikuran na natin, at huwag na natin gagawin pa yung ating mga kasalanan. Maging yung kasalanan natin ngayon, huwag na natin gagawin, at huwag na natin babalik-balikan. So yan po yung pangalawa. At pangatlo na dapat natin gawin ay,
Sabi po sa Gawa chapter 2 verse 38 nga pala, pag sabi ni Pedro, pagsisihan nyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Yun naman po palang kailangan. Para tayo'y mapatawad, kinakailangan natin makasalanan tayo, kinakailangan pagsisihan natin talikdan ang ating mga kasalanan upang tayo ay patawarin. So napapatawad po yung ating mga kasalanan. Gaano man po ito karami, napapatawad po tayo kapag ito inamin natin at ating pong pinagsisihan at handa nating talikdan. At yung pong pangatlo na dapat natin gawin ay sumampalataya tayo sa Panginoon Sus. Manampalataya tayo kay Jesus Christ. Kailangan natin si Jesus Christ. Katulad po ng binasa natin kanina sa Juan 3:16, sabi po ng Panginoong Sus, sabi ni Jesus, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, upang kung sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya si Jesus Christ, pag sumampalataya tayo sa kanya, hindi na tayo mapapahamak, kundi magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. At pang-apat, kinakailangan po na si Kristo ay tanggapin natin sa ating puso. Papasukin natin sa ating puso. Sabi po sa Juan chapter 1 verse 12, sa sinumang tumanggap sa kanya at sa sinumang sumampalataya sa kanya ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nagiging tunay po tayong anak ng Diyos kapag sumampalataya tayo kay Jesus at tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso. At sabi pa po sa Pahayag chapter 3 and verse 20, sabi ni Kristo, nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Ang sino mang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok at kakain akong kasama niya. Nais pong pumasok ni Kristo sa ating puso, sa ating buhay. At kung siya ay ating pagbubuksan, papasok po siya. At upang maligtas tayo. At kapag siya po ay pumasok lang sa ating puso, nasa atin na siya, sabi po sa unang Juan chapter 5 verse 12, ang tinatahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag nananahan sa atin ang anak ng Diyos, yun po yung anak ng Diyos, si Jesus Christ. Kapag nananahan sa atin si Jesus, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Subalit kung wala sa atin si Jesus, wala po tayong buhay na walang hanggan. Kaya tanggapin po natin si Jesus. Kinakailangan tanggapin natin siya. Imbitahan natin siya sa ating puso para po siya ay pumasok. So yun po ang apat na yun. Kinakailangan, aminin natin na makasalanan tayo. Pangalawa, pagsisihan natin talikdan ang ating mga kasalanan. Pangatlo, sumampalataya tayo kay Jesus. At pang-apat, papasukin natin siya sa ating puso. Pag ginawa niyo po ang apat na yan, sinasabi ko sa inyo, 100%, kayo'y may kaligtasan at kayo ay karapat-dapat na sa kaharian ng Diyos at papasok na kayo sa kalangitan. Ngayon, anong dapat natin gawin? Ngayon, gusto niyo po bang maligtas ngayon mismo? So, kinakailangang tanggapin niyo ang Panginoon. At sa oras na ito, gusto kong maligtas kayo. Sa oras na ito, napakatapos ng video na ito, nananampalataya ako na ligtas kayo. At kinakailangan natin manalangin. At sabayan niyo lang po ako sa aking panalangin. Ang panalangin ko na ito na aking sasambitin, panalangin niyo po. Ito'y gabay niyo lamang po. At matagal ko na po itong panalangin noon pa, pero kayo naman po ang mananalangin. Gagabayan ko po kayo. Ito'y panalangin ng pag-amin ng makasalanan, panalangin ng pagsisisi, at panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. At panalangin ng pananampalataya. Kaya sundan niyo lang po yung panalangin ko para makamtan niyo po ang kaligtasan. Kapag ito'y mula sa inyong puso, kayo po ay maliligtas. Sabihin niyo po ang ganito, Panginoong kong Hesus, salamat po ng marami sa buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Inaamin ko po, Panginoon, na ako ay masama at makasalanan at marumi at hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Subalit pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanang nagawa mula pa nang magkaisip ako hanggang sa mga oras na ito. Patawarin niyo po ako at linisin niyo po ako sa lahat ng aking mga karumihan. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Patawarin niyo po ako. Panginoong Hesus, gusto ko pong maligtas, ayaw ko pong mapahamak, ngunit hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Subalit naniniwala ako sa inyo na kayo ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Iligtas niyo po ako. Nananampalataya po ako na kayo ang aking tagapagligtas, na magliligtas sa akin. Binubuksan ko po, Panginoon,
ang pintuan ng aking puso. Pumasok po kayo. At mula po sa oras na ito, kayo na po ang maghari sa aking puso. Kayo na po ang manahan sa aking puso. Kayo na po ang aking maging Panginoon at personal kong tagapagligtas. Panginoong Hesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan na tinanggap ko ngayon. Amen. Kaya kung tinanggap mo, kung totoong tinanggap mo si Jesus Christ, ibig sabihin niya 100% ligtas ka na. Ang kinakailangan niyo namang gawin, ang kinakailangan mo lang gawin ay ingatan ang iyong kaligtasan na tinanggap. At anong dapat natin gawin para maingatan ito? Unang-una, number 1 ay maghanap po tayo ng church. Dumalo po tayo sa church regularly or weekly or every Sunday. Maghanap po tayo ng church at yung church na ang itinataas ay si Kristo. Pangalawa, ang itinuturo ay Bible o ang salita ng Diyos. Kailangan po ito para makapanatili kayo sa kaligtasan. At kung wala po kayong makuha, mag-comment lang po kayo para magabayan ko kayo upang maihanap ko kayo ng church na pwede niyong puntahan, pwede kayong umattend regularly at yung tinanggap niyo kaligtasan ngayon ay manatili sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.